Oh. Ako na lang pumunta rito. Sa kay Mga Ate banis Elvie na ngayon. yata. Oh. Tapos Ben, Saan mo iniwan mama mo? isa dati sa amin. Oh. Kasi hindi na ako ba yung wheelchair, pasiraan eh. Eh, di- Yung gulong malaki, biyak na. Kaya mo na siya doon muna. Uiniyaan ko na nga eh. Oo, ikaw dapat ang masunod. Kaya ako Aray. na nga kumilos eh. Oo. Tapos pumunta ako sa tala. Nakita ko yung wheelchair na original. Mm. Matibay, tinanong ko kung magkano. Oh. 4,000 pala yun. Mm. 4,000 raw. Bago. Yung original. Ah. Tapos, ngayon, namumurdema naman ng wheelchair. 4,000? O, 4,000. Original. Eh, yung mga binili namin, mas mahal pa doon. Hindi ko nga alam kung magkano yun. Baka 14,000. 4,000 daw eh. Sino nagsabi? Yung may-ari doon, yung nagtitinda, Hmm? 4,000. Tanong mo yung mismo yung naga 14,000 yung mga ganun, yung original. 14,000 yun. Hindi ko alam kung 4,000, 14,000 eh. 14,000. Kung 4,000, mas mahal pa yung mga binili namin. Hindi ko nga alam. Yung wheelchair mo yun, magkano yun? Mahigit 5,000 na mahigit yun. Yun nga. Oh. Nandiyan mo ba yung wheelchair? Bakit? Kasing gulong kasi, sira na. Eh, ipapaalam ko pa yan sa ano, nagbigay. Pagpapalit ko sana yung gulong. Kasi hindi natatakbo yung gulong eh. Hindi, yan Kuya Jo. Alam mo naman nung, di ba, nung nakaraan. Hinayaan mo lang doon yan eh. Ginang shop mo, di ba? Hindi ko dyan shop yun. Si Ate Jenny na gano'n yun, nagpasuli. Hindi nga, di ba nakita niya na i-junk shop mo? Hindi yun si Ate Jenny yun. Na sira-sira. Eh, ganyan ako mag-alaga ng ano, ng gamit. Hindi mo namamalayan, magagamit mo pala sa ano, sa katagal-tagalan. Pinalitan ko na yung gulong yun eh. Yung dati. Oh, ano ba nangyari sa wheelchair mo ngayon? Kasi yung malaking gulong, pasira na. Yung pabumiyak na eh. Bakit kailangan mo kasi ng wheelchair? Kaya masakit nga si mama. Nagmamaktol pag ano. Hindi, hayaan mo siya. Gusto niya lagi sa galang-galaan. Hayaan mo siya, napakainit ng panahon ngayon. No? May stroke pa dyan. Ano Para nga? ikaw lang yung kumikilos. Ako na nga sana, ayaw niya talaga eh. Hindi, sabihin Katulad mo. ngayon, napag-usapan ko. Oh, Ako magdidiskarte nung magka-wheelchair siya. oh. Pumayag. Gusto niya lagi yung kasama siya eh. Paano discard kayo ng gagawin mo? Gano'n ng wheelchair nga. Paano nga? Anong discard? Kaya nga lumapit dito, tsaka kay Ate Elvie. Kasi di pa nga pumunta kay Ate Jenny, tatlong vlogger ako lalapit eh. Na magkaroon ng wheelchair eh. Pang ilang wheelchair mo na ba yan? Pang-apat na bata yun eh. Oo, diba? Yung Wala, tatlo, wala na eh. kahit original yung gamitin mo, May sira din. masisira pa rin. Kasi nga, hindi na, yung wheelchair, hindi naman yan ginagamit para sa pangmalayo ang mga biyahe. Eh, ang lalayo na pinupuntahan nyo, SM Caloocan, sa Bagumbong, di ba? Yung mga kalsada dyan, bato-bato, rough road, pataas. Ang wheelchair kasi ginagamit lang sa bahay-bahay, paglipat, sa mga ospital, ganyan-ganyan lang. Yung Hindi, sabi niya naman eh. hindi naman talaga yan ginagamit sa pangmalayuan na biyahe. Kaya kahit original ang ano, bilhin mong wheelchair, masisira at masisira pa rin sa layo ng mga ano mo, nilakad mo. Pero ang maganda dyan, Kuya Jo, kung gusto mo talagang matulungan si mama mo, huwag mo siyang bigyan ng wheelchair para doon lang siya mag-stay. Ikaw lang yung dumiskarte. Kaya mo naman eh. Mama kasi ano. Parang ano kasi. Hindi marunong makatindi. Hindi nga. Alam niya, gusto niya lagi. Siya lagi nasunod eh. Ganun talaga eh. Wala naman, kahit gusto niya siya masunod, wala naman siya magagawa kasi di man siya makalakad. Iyak nang iyak siya, tapos nagagalit. Ay tumigil. Wala. Ang pinaka-ano talaga yan, Kuya Jo, kung gusto mong mabago yung buhay mo. Ako gusto pa rin kitang tulungan. Pero hindi na sa ganyang paraan. Kasi nagawa na natin yung ganyang paraan eh. Oo. Pinagbigyan ko na rin kayo. Okay na. Pero sa'yo, gusto ka lang tulungan. Pero ibang paraan na. Yung sasabi ni Ate Jenny na DSWD, yun yung pinakamabuti. Yun nga sana eh. Tapos pag okay na sa DSWD, di pwede yung sumama sa akin. Kasi mas maalagaan si nanay doon. Mas maalagaan siya doon. Tapos ikaw, di panibagong buhay ka, sama ka sa akin sa pagbablog. O kaya, pasal tayo sa probinsya para maano yung isip mo, di ba? Mabuksan. O para malaya. Kasi si nanay ko, Jo, mas maano doon. Mas maalagaan doon sa DSWD. Kahit magwala siya, Kuya Jo, wala kang ano eh, no choice ka eh. Dito nagwawala siya, di ba? O, doon
magwawala din siya. Pero pansamantala lang yun. Hindi naman yung pangmatagalan kasi maiisip niya rin, marirealize niya rin na para sa kanya din yun. Kaya wala siyang magagawa. Kaya yung DSWD nga, yung pinaka-the best talaga na gawin mo kay nanay. Kung gusto mo pang makabangon muli, kung gusto mo makapag-umpisa ulit. Kasi si nanay patanda na, di ba? Paano pag nawala si nanay? Kaya ina-advance na natin. Hindi ko naman sasabing ganun yung isipin mo, pero advance na natin. Ikaw, kahit pa paano, bata ka pa, di ba? Pwede ka pang magkapamilya. Marami pang pwede mangyari sa'yo eh. O, si nanay, kahit anong gawin natin kay nanay ko dito, kahit anong tulong ibigay namin sa'yo, kahit napakagagandang wheelchair ibigay, hindi na siya gagaling eh, di ba? Isipin mo, hindi siya gagaling. Kasi hindi man siya nagagamot. Hindi rin siya nag-exercise. Hindi rin nagagamot yung mga sugat niya, yung paa niya. So, ito real talk lang, no? Kumbaga, inaantay na lang natin na yung sugat niya pumutok o yung paa niya, ganun, di ba? Parang yun na lang iniintay natin. O iniintay natin lumala. Pero hindi natin hinihiling na ganun. Pero syempre, may pag-asa pa naman eh. Yung sa DSWD talaga. Kasi tayo, wala tayong magagawa. Kasi nagawa na natin, di ba? Pina-check up natin dati. Pinainom natin ng gamot. Okay nung pinainom natin ng gamot eh. Umukay siya. Kaso, pag nasa labas siya, milk tea. Sabi mo, nagwawala. Pag hindi maka-milk tea, wala ka rin magawa. Kundi sundin siya. Kasi magwawala sa'yo. Sabi, paano yung buhay mo? Hirap nga eh. Yung sarili mong buhay, di ba? Wala na, laging hirap na eh. Mama kasi, sinusunod ko lagi. Yun Kahit nga, mali naman. Yun ang problema dun. Tapos ayaw niya makinig. Tapos ngayon, pipilit sa sama, sira na nga. Pag nasira kami dyan, hindi na kami makakabalik sa P6. Eh, galing nga kami doon sa kahapon sa Caloocan. Buti nga, hindi kami nasiraan. Kahapon nga, punta na naman kami dito. Buti nakita ko sira. Kasi tumamigin na yung gulong eh. Tapos sira pala yung gilid, yung pabilog, yung gilid, yun sa taas. Bibigay kasi yun kasi ang lalayo ng biyahe nyo eh. Yung una sa harapan yan, yung malaki naman huli yan. Dami na nasira na wheelchair. Tapos ngayon, ako na dumiskarte, pinayagan niya ako makadiskarte. Mabilis lang, saglit lang. Kasi pagkasama ko siya, wala rin, pagod lang ako, sira na, hindi pa kami makakauwi. Kung buti hindi ganun yung tumatakbo, pwede siyang sumama, at kaya ko tising hirap. Ngayon, napaliwanagan ko, umiyak muna, tapos nagalit. Tapos yun, sabi ng mga tao doon, unawain ko na lang daw. Kasi kagustuhan niya eh. Tapos, yun, pinaproblema mo kayo, wheelchair naman, tapos, wala, mahirap. Tapos, yun nga ang dahilan eh. Tsaka may naisip nga ako eh. Nung naalala kong nakita kong wheelchair. Ayun. May gamit kasi yan dyan, matanda sa Sa labas lang. Sa loob yan. Hindi lang nila pinapasok. May-ari kasi yan. Yan sana, pwede na sana eh. May-ari nga eh. Sayang. Tapos yung sa'yo naman, hindi rin pwede. Eh, ano ko na yung nakaraan, hindi ka na pumayag. Ngayon, ayaw mo rin Hindi nga, ngayon, pumayag. gusto ko namin ma-realize ko dyan na yung mga bagay na yun dati, di ba? Kaya nga eh. Tignan mo, magagamit mo pala ngayon, di ba? Kaya kung pinapahalagahan mo yun, dati kasi pag meron ka, di mo pinapahalagahan yung mga maliliit na bagay. Tsaka, yung wheelchair, pinakilo ko naman sa amin, ayaw naman nila bilhin. Yung bakal. Yung isang wheelchair, sira na, nandun. Eh, bakal na lang yung pinakilo ko, ayaw nila bilhin, pati dito, sa may amin sa baba. Eh, yung gulong nun, di mo kunin. Hindi mga sira na nga lahat eh. Oo, yung isang wheelchair na original, sira na. Yung bigay ni Ate Jenny sa impulsor, yun ang ginagamit namin. Nasira na rin ngayon. Kasi nga, Oo. kahit matibay, kahit bumili ka ng bago, sabi ko nga, sira din. kung ganun kalalayo, hindi rin tatagal talaga. Tapos nababasa pa. Oo. Kakalawangin talaga yun. Hindi talaga ganun, ano yun, tatagal. Kasi hindi naman yan dinesign para sa malayo ang biyahe. Nakita ko nga, yung mga ano lang, hindi lagi-lagi. Ba't kasi, yan, may problema ka tuloy. Oo, lagi-lagi kasi. Paano kayo kumakain yan? Puro hingi. Puro nagbibigay. Saan? Diyan? Buti may nagbibigay pa sa inyo. Meron din. Wala lang, nabubuhay kami sa bigay. Wala namang inaasahan.
Tapos yung Ate Jenny, hindi naman ako pinupuntahan doon kahit sa beses, hindi na kami binablog doon. Yeah, hindi na nga kasi nga, Eh, ikaw yung umalis sa kanila eh. Ako pupunta rin sa, sa kanya para i-vlog. Kaya nga, ikaw kasi yung umalis sa kanila. Kaya hindi kanya na i-vlog talaga. Kasi ang akin lang, para sa man namin teritoryo, malapit lang eh, ba't hindi siya makapunta? Ay samantalang, kung buti dito, doon, pwede Tsaka, tanggap ko. hindi lang naman ikaw ang content ni ate ano eh. Ate Jenny. O, marami siyang binablog na tinutulungang iba. So, alam ka naman habol-habulin niya yung taong ayaw. Di ba? O, katulad sa amin, di ba? Hindi ka namin pinuntahan doon. Kasi ayaw mo eh. Ang dami namin offer dati, di ba? Ayaw mo. Alam ka naman pilitin ka namin ayaw. Ngayon, ikaw yung pupunta dito. Siyempre, iba-vlog ka namin. Ito, naka-vlog to kasi ikaw yung lumapit. Para pagdating ng panahon, yung sakali man, kung sabihin mong, eh, sila yung pupunta sa akin, vlog. Oh, may papakita kami na ikaw yung pupunta dito sa amin. So, ito lang naman eh, parang ano lang naman to. Galing ako dito nakaraan eh, Documentary. sarado kayo eh. Nasa probinsya kami. Yung hapon na ba yun, tapos umuwi na kami. Galing ako dito yung gabi, ay yung hapon, umaga yun. Baka nasa probinsya kami nun. Kakarating lang din namin. Simbata kayo yun eh. Simba? Anong araw? Yung hapon na rin pumunta kami dito. Linggo ata yun eh. Oo, wala kami. Linggo. Tapos may linggo ata yun. Ah, Sarado to. wala kami. Linggo Si kasi. Simba eh. Linggo kami bumalik. Linggo ng madaling araw kami dumating. Pumunta nga ako dun, wala. Yun lang. Tapos Eh, ang gawin na lang gawin mo, Kuya Jo. Hayaan mo muna. Ilang araw na bang hindi nakakalabas si nanay? ngayon lang. O, ganun. Subukin mo muna siya. Huwag mo munang ibigay yung gusto niya. Para malay mo, makinig sa'yo. Ma, wala na tayong makukunan ng wheelchair. Ganun mo lang. Wala pa naman talaga, di ba? Wala naman talaga. Wala. Wala tayong makukunan ng wheelchair. So, paano yan? Huwag ka munang gumala. Dito ka muna. Ngayon, pag nakumbinsi mo, okay na eh. Di ba yung sa DSWD, okay na siya? Ay talaga niya. Gusto niya eh. Ikaw lang yung umayaw eh. Napanood Ayaw ko niya sa vlog ni talaga. Ate Jenny. Pag nasa vlogger siya, kinakausap siyang ibang tao, gusto niya. Pero pag kaming dalawa na, tinatanong ko, ayaw naman niya talaga na. Katulad sa ligo, pag sili, may taong nagpapaligo sa kanya, gusto tatango. Pero pag ako sabi ligo ka, ayaw rin niya. Oo, ganun yan eh. Hindi ngayon. Ganun na lang gawin. Sumusunod sa ibang tao, sa anak niya, ayaw niya sumunod. Kumbinsihin mo na lang siya. Yun ang ugali ng mama ko eh. Kumbinsihin mo na lang siya, Kuya Jo. Kasi ang inaantay lang ni Ate Jenny na signal sa'yo lang. O, alam Pag ko pumayag naman ka, di ba, payag na. Ganun na, Kuya Jo, subukan natin yung sinasabi ko sa'yo. Subukan natin. Pumayag ka sa DSWD si nanay, di ba? Andiyan si Ate Jenny, willing siya tumulong. Alam ko may contact kasi si Ate Jenny dun eh. O, meron. Sabi niya nga, isang sabi mo lang eh. Pwede niyang pakuha si nanay. Kasi ayaw naman kasing, hindi naman kasi pwedeng kukunin siya na wala kang permiso, na ayaw mo. O, di ba? Kasi anak ka eh. Ngayon, pag pumayag ka, o pag okay na dun si nanay, madadalaw mo naman eh. Madadalaw mo naman. Hindi, pwede pa natin baguhin yung buhay mo. Huwag kang umasa na ganyan ka na lang, di ba? Dati nga, di ba, nag-improve ka na dati. Anong nangyari sa'yo? Bumalik ka sa dati. Di ba? Hindi mo naalala yung dati, okay ka na dati. Cellphone mo, wala na, no? Dito, ito nga. Buhay pa rin? Oo. Buhay pa rin, di man na nasira. Kasi yan yung gamit mo talaga. O, Oo. dati kumpleto ka na eh. Sayang. Tama siya, hindi ko bibenta to eh. Kasi katulad yung dati, hindi ko rin bibenta to. O, kung binenta ko to, sana wala na to naman pa. Kasi ginagamit ko to. Kaya nga, pwede pa natin baguhin yung buhay mo. Ngayon na-realize mo, hirap. Sobrang hirap na. O, Kasi pag meron ka konti, hindi mo naiisip yung iba eh, yung dati. Ngayon ma-realize mo, hirap na hirap sa buhay. Bago ka na kasi, pambira. hindi ko nga pagbabago. Alam ko lang, ganito na ako eh. Hindi kaya naman yan eh. Yung pagbabago, dapat may trabaho. Tapos, yun ang nagbabago. Kaya nga, paano ka nga magkakatrabaho? Hindi naman natin pwedeng iwan si nanay mo. Kaya nga, yun na nga, paano magbabago tayo? Eh, may andyan mama ko, tsaka inaalala ko rin. Ayaw mo kasi. Ayaw mo na Tama. pagbabago. Kung merong maayos na talagang wala nang problema, magbago to eh. Hindi nga, yun lang naman ang problema yung pag-iiwanan sa mama mo, di ba? O yun na nga eh. O, di ba't ayaw mo sa DSWD? Mas mapapabuti pa Hindi siya. nga rin ako ayaw. Siya rin na may ayaw. Hindi, di sabihin mo kay Ate Jenny, gusto mo. Si mama naman ayaw. Hindi, Kung gusto ko. pumayag na siya eh. Pagkaharap nga siya, Hindi, pag ibang tao. wala na siyang magagawa. Basta pumayag siya.
Kahit ayaw ni nanay o gusto, kung ikaw gusto mo, ikaw kasi masusunod dun. Tsaka Kasi pag, ikaw yung mas malakas eh, ikaw yung nakakapag-isip ng maayos, ikaw yung nakakausap. Ngayon, pag pumayag ka, kahit ayaw ni nanay, papayag yun. Kukunin nila yun. Yun lang Kuya Joe, yung tanging ano talaga, pinakamagandang magagawa para sa'yo. Tapos ikaw, baguhin mo yung buhay mo, di ba? Ang daming gusto pang tumulong sa'yo, pero sa ganitong paraan, sa ganyang sitwasyon na walang pagbabago yung sitwasyon nyo, walang tutulong. Kuya Joe, mahirap. Mahirap kasi, na ano natin eh, nasubukan na natin eh, di ba? Bumuhos yung tulong sa'yo dati sa ganyang sitwasyon nyo. Eh, wala namang nagbago. Ngayon, Kuya Joe, yung sinasabi naman nila, yung sundin mo para mabago yung buhay mo. Pag-isipan mo mabuti. Ikaw din may hirapan yan. Pag hirap nagkasakit, na nga ako. oh, hirap na hirap ka na. Pag nagkasakit pa si nanay mo dyan sa kalsada, Yung dati nga mas lalo na. tinirang kaso ko, 2 beses na. Hindi ako naliligo. Tapos uminom lang ako ng Baljisek na wala rin. Doon lang. Eh, paano pag dumidiretso, pag si mama mong nagkasakit? Oo nga. Yung dati, ano yun, nagkasakit sa akin lang mayroon. Ladnat. Pinanim ko na ng gamot na wala rin. Eh di, dati may bahay pa kayo. Okay lang, Mayra. Kaya ngayon, wala na. Oo. Paano yan? Mahirap yung sitwasyon mo Kuya Joe. Tsaka ganun muna, hanapin mo muna, sabihin mo muna kay Nanay Gina, Nanay Gina tuloy, kay Nanay Marita na, wala tayong diskarte. Hindi na rin tayo tulungan ng mga dating tumulong kasi nga, ayaw mo naman kasing magpadala sa DSWD kamo. Pumayag ka na kasi, payag na rin ako, doon ka na. Dadalaw-dalawin naman kita doon para umayos ka. Tapos ikaw, magtrabaho ka. Marami akong pwedeng pasukan sa'yo Kuya Joe. Marami akong pwedeng ipasok sa trabaho o pwede kitang tulungan. Pero, sabi ko hindi sa ganyang sitwasyon na, hindi sa ganyang paraan. Kasi nasubukan na natin eh, di ba? Hindi pwedeng manghihingi lang tayo, kailangan natin magbanat ng buto, di ba? Sabi ko, gusto nga kitang isama sa probinsya eh, di ba? Sila Nanay Gina, sila dyan, isama ko na doon, di ba? Tingnan mo, nag-iba yung isip nila nung sabi, uy, ganito pala dito. Nag-iba yung isip nila. O, tingnan mo ngayon, may bahay na sila. Ba, hindi sa iniinggit kita. Gusto kong maging inspirasyon sa'yo yun na pwedeng mangyari din sa'yo. Hindi mo na ako nangingit kasi hindi naman din sa kanya lupa yun. Ano sa kanya doon? Bahay lang O, sa at kanya least, may bahay siya. Mas maganda to yung sarili lupa at bahay kasi yung lupa, pag ginamit yun ng may-ari yun, yung bahay mong binili tsaka yung mga kahoy, yung bago, mawawala rin yung pagtanggal din yun. Hindi na, maaaring ibigay na sa kanila yun kasi maliit lang naman yung bahay. Hindi pa kapag ibigay yung pabayarin. O, di ba bayaran? O yun na nga eh. O, at least sila ngayon may tinutuluyan na maayos. O, May ganun tubig, talaga. may ilaw, meron silang kahit anong oras silang pwede magluto. O, Ganun paraan. May lupa at bahay, kompleto. o. Kasi kung ganun lang, aalis ka rin dun. Pag hindi sa'yo. Eh, kaya nga, at least sila, meron sila ngayon. Okay. Parang ganun din kalaki sa amin yun eh, sa Green Valley. Hmm. Sa likod lang kami. Hmm. Ganun na ganun kanila. Ganun ang sukat. Sa likod kami. Eh kung amin talaga yun, ang ganda sana. Eh, wala naman kasi, hindi nyo naman tinayuan ng bahay. O yung barong-barong lang. O, barong-barong lang. Tsaka dun kasi, kinausap talaga namin yung may-ari. Mas maganda yung sa amin kasi likod eh. Sa Green Valley. Sabi sa kanya maganda rin. Kaso medyo maputi kata sa nila. Sa amin hindi kami masyado. Parang Ganun lang kami na nung nawalan. Ay wala. eh, pero sila ngayon, meron na. Oo, meron na sila ngayon. Kasi nga nagbago yung pananaw nila sa buhay. Kasi hindi lang sila nakakulong dito. Lumalabas na sila sa ibang sa ibang lugar. Kaya na lang, pumayag ka na kasi hirap ka bang natatakot ka bang malayo si nanay sa'yo? Oo, parang hindi na magagawa yung gusto namin doon. Hindi, ikaw nga lang nasa labas, siya nasa loob. Ayaw nga rin talaga niya. Hindi nga, kahit nga ayaw niya kung gusto mo. Ibig sabihin, ikaw ang may ayaw, hindi siya. Ipinipilit mo lang na ayaw niya, pero ikaw talagang may ayaw. Kasi sabi ko nga, kung gusto mo, wala siyang magagawa. Ibig sabihin, ikaw lang yung umaayaw. Oo, ako rin yung maayaw. Oo, natatakot ka na malayo siya. Oo, natakot din ako. Kasi baka matulad din ako sa iba. Na, Na
na hindi kasama yung mga magulang, saka makakasanayan na namin parang ano, hindi na katulad ng dati, Na. hindi na kami lagi magkasama. Eh ngayon, magkasama kayo, ganyan naman yung sitwasyon nyo. O hirap nga eh, Hirap naman, oh. hirap. Mas lalo lang mapapabilis ang buhay ni mama mo imbis na mapatagal dahil nga gumaling. Ibig sabihin, ibang klaseng pagmamahal yan. Nadadala. Nahirapan ka lang lalo sa ganyang sitwasyon mo. Mga subukan mo muna siya. Sabihin mo wala tayong wheelchair kung anong magiging reaksyon niya. Sabihin ko, walang wheelchair. Oh. Kasi sinusunod mo ang gusto niya eh. Ikaw dapat yung ano eh, nasusunod, ikaw yung malakas, ikaw yung nakapaglakad eh. Walang wheelchair, kamo ma, walang wheelchair. Ano ba yan? Dito ka lang muna at ako na lang didiskarte. Oh. Hindi ba kaya ikaw lang didiskarte? Kayang mga diskarte, sana mga siya, ano eh, susumama lagi. Paano mangyayari sa inyo? Lagi kang magkasama. Para kang si Nanay Gina at saka si Jan din. Ayaw maghiwalay. Kayong malaki pa yung pag-asa nyo ni Kuya Jan eh. Dalawa kayo ni Kuya Jan. Okay pa eh. Kasi malalakas kayo eh. Buti nga siya, yung nanay niya nakakalakad eh, kahit ganun. Yung ako, akin, mas mahirap eh. Mas mabuti pa yung kalagayan nila. Si nanay niya, nakakalakad kahit ganun. Tsaka di ganong hirap. Eh dati hindi ganun yung mama ko, pares lang kami, hindi ganong hirap. Ngayon, mas masirap ako. Kaya nga, kung pumayag ka sa DSWD, dapat magaling na ngayon. Baka nakakalakad na ngayon si nanay mo. Tsaka ang bigat. Parang di masira yun, ang bigat ni mama. Oo, napakabigat pa. Sabi ko nga kahit magkaroon ka ng original na wheelchair, sira Sira pa rin talaga yan, yun. sigurado yun. Kaya mahirap yung sitwasyon mong ganyan. Ayaw mo naman baguhin yung buhay mo. Gusto mo ganyan, nasanay ka sa ganyan, na may nagbibigay, may nanghihingi, di ba? Hindi, dapat baguhin mo yung iisipan mo. Baguhin mo yung ano, nakagisnan mong ganyan. Pwede pa naman eh, ayaw mo lang eh. Ayaw mo lang. So, ganun. Yung wheelchair kasi hindi yan agad-agad, Kuya Jo. Tsaka subukan mo muna, isang araw pa lang pala eh. Isang araw lang. Isang araw pala, hayaan mo muna siya, masasanay din yan. Mali mo, di na siya sama sa'yo, di ba? Oh, di na siya sasama. Di, hayaan mo lang muna. Ang mahirap kasi, sinasama mo siya kasi nga, sa kanya maraming nagbibigay. Yun yung katotohanan eh. Di ba? Kasi kung ikaw lang, walang magbibigay sa'yo eh. Oh, wala nga. O, di ba? Yun yung katotohanan dun na kaya gusto mo rin siyang isama kasi nga maraming nagbibigay sa kanya, yung tao ang aawa sa kanya. Kasi kung ikaw lang manghihingi, hindi rin kita bibigyan. Oh, wala nga. Malakas ka eh, kumpleto ka, di ba? Hindi kita bibigyan. Pero syempre kita namin kasama mo yung nanay mo na stroke, hirap, di ba? Mabibigay yun dahil sa awa yun. So in short, so ginagamit mo din si nanay, di ba? Sa ganung paraan panlilimos, kaya ayaw mo din siyang bitawan. Oh, di ba? Mali kasi yun, Kuya Jo. Mali yung ganung bagay. Ngayon, hindi kita masisisi kasi yan yung diskarte mo. Ayaw mong mawalay. Hindi ako naniniwala kasi na ayaw mong mawalay dahil magkakalayo kayo, gano'n. Hindi. Kung talagang mahal mo ang nanay mo, hindi. Ayaw mo siyang mawalay kasi nga, yung katunayan na doon kayo kumikita, yun yung totoo doon. Kasi kung ikaw lang, hindi ka nila bibigyan. Mas maraming naawa kay mama mo eh. Kaya yun yung dahilan mo na nakikita ko. At hindi natin pwedeng baliin yan kasi yan yung ano mo eh. Kaya yung pananaw mo sa buhay eh. Kaya sana dumating yung time na magising ka. Ano yung isip mo, hindi mahuli ang lahat. Hindi mahuli ang lahat kasi mahirap yan. Imbis na matagal pa kayo magkakasama ni nanay, di ba? Dahil sa ganyang paraan ng pamumuhay na ginagawa mo sa kanya, eh, mas mapabilis, di ba? Kasi lalo nga ng init. Tapos biglang ulan, di ba? Maulanan kayo, di ang hirap.
Saan ka ngayon pupunta? Yung kaya LB, Wala man sila dyan. wala pa rin. Sa Manila siya eh. Kila Alex. Hindi naman siya nagpipirmi dyan. Si Ranger, tagal pa umuwi daw. Ano, matagal pa. Nasa ano yun, nasa probinsya. Ako nga, pabalik nga ulit ako ng probinsya eh. O, di sana pwede kitang isama pag doon. Buti araw-araw may nagbibigay dyan sa inyo. Pagkain nyo. Minsan din matumal eh. Matumal din. Sa isang araw magkano kayo? 350. Minsan nga, matumal. Pwede na. 350 isang araw. Tapos nagbibigay pagkain. Yung iba naman, hindi namin kinakakain. Bakit? Medyo maarte. Medyo maarte kayo? O, hindi ko alam kung malinis o hindi. Oh, tiyang bihira mo. Oo nga. Nasaya lang din yung pagkain. Ba't di nyo kinakain? Hindi mo nakita kung saan galing. Bibigay sa'yo. Ang bihira. Hindi ka naman, nakikita mo, hindi ka naman sigurado. bibigyan ng ikakalason nyo. Kung maarte kami. Maarte kayo. Pero dati, malita ko, hindi ako maarte. Kahit di ko nakita, kahit no, kinakain ko eh. Ngayon, edad na ako, naging maarte. Kami nga, ako nga, kahit medyo may amoy panis na, pag pwede pang kainin, kinakain ko eh. Kasi nangihinayang ako sa pagkain. Oo nga eh. Tapos ikaw pambira. Hindi nasanay nga kasi kayo na may nagbibigay. Ma-appreciate nyo na marirealize nyo yan pag wala nang nagbibigay sa inyo. Doon nyo makakita yung kahalagahan ng mga pagkain na natatapon nyo. Ngayon may pagkain kayo. Kunti na lang. Konti na lang. Pero at least meron pa. Kumita naman kakahapon pag alis nyo. Sakto lang. 350 pwede na yun. Malaki na yun. Kaso nga lang, yung mga ganung halaga, hindi yun matutumbasan pag kayo nagkasakit. O si nanay pag nagkasakit si nanay. Kaya yan yung isang dahilan din ni nanay siguro na ayaw niya kasi nga wala siyang pagkakitaan. Tsaka ano, alam din niya kasi pag sira na yung wheelchair niya, hindi na kami makakapunta sa malayo eh. Hindi na kami makakagala. Hanggang sa amin na lang kami. Hindi na makakahingi. Yun Oo. katotohanan yun. Doon na lang kami. Tsaka siya, nakasanayan na rin sa malalayo pumunta. Yun nga nangyari sa ano, walang hanggang wheelchair. Wala. Kahit atong wheelchair yan, hindi talaga yan hindi talaga yan. Kaya na siguro bike na gulong na lang, no? Bike na? Gulong. Gulong ng bike? Oo, O pwede yun. para matibay. Oo. Kasi yung gulong bike makapal eh. Hindi na Punta ka nagawa sa ng hangin. punta ka sa mga sa mga junk shop. Oo, Doon ka bumili. Pag kunyari, kumita ka, o di ba, may kita ka. Makakabili ka doon. Kahit gulong-gulong. Ay, dyan dyan sa mga bangketa dyan. nalagyan mo ng hangin. Oo. Kasi Tapos pag ganyan, madali maputol, masira. yun na lang ilagay mo, gulong ng bike. Para madali itulak. Oo. Total, kumikita ka naman, di ba? O, hindi naman, yun. Ipon-ipon ka, ipon-ipon. Kasi, kung aasa lang tayo sa bigay-bigay, hindi tayo, hanggang asa ka, Jo. Kasi, sa akin, huwag mong ikakagalit. Tapos na kasi tayo sa ganung nangyari na eh. Wala, nagawa na natin. Kasi walang nangyari eh. Tsaka, kawawa din yung mga tumutulong sa atin, lalo yung mga OFW, mga nasa ibang bansa. Kasi hindi naman nila pinupulot ang pera eh. Nagpapadala yun sila sa'yo, sa atin. Tumutulong sila sa atin. Kasi nga nakikita nila yung kahirapan, yung hirap, gusto nila makatulong. Pero kung yung tulong naman nila eh, wala rin napupuntahan, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Naghihirapan nila yung pera doon eh. Di ba? Tsaka sila, may pamilya din sila na imbis na sa pamilya nila, binibigay sa atin, sa'yo, para gusto ko nilang umunlad. Pero nasasayang lang din. So, hindi naman pwedeng baliwalain natin yung pagod nila kasi hindi natin alam yung hirap na ginagawa nila doon para lang makapagbigay din ng tulong sa iba. Kaya ako maingat din ako sa ganyang bagay. Maingat ako. Kung may mga binibigay, talagang pinapahalagahan ko yan. So, ganun. Madali lang manghingi eh, di ba? Mabilis lang manghingi. Kaso, ang mahirap yung pahalagahan. Yun lang naman yung hinihingi ko eh. Pahalagahan mo yung mga bagay na binibigay sa'yo.
manghingi, makapal ang mukha mo, mabilis manghingi eh, di ba? Oh. Pero syempre, isipin mo rin yung hirap nila doon. Kasi hindi naman basta-basta pinupulot lang nila yung pera doon. No, Kuya Jo, huwag mong ikakatampo sana yung mga ganong bagay. No? Habang malakas ka pa, kaya mo pa, di ba? Isipin mo yung tama kay nanay. Yun, pag-isipan mo. Lahat kami, halos lahat kami, DSWD yung sinasabi sa'yo, di ba? Halos lahat kami. Kaya pag-isipan mo, try mo lang kasi. Try mo lang. Walang mawawala sa'yo. Kung ayaw mo, di lumabas kayo. Kung ayaw niya doon, di labas. Try mo kahit 1 linggo. Oh. Kung kunyaring nasa DSWD sila, sa pagkapagkain, pwede kitang suportahan. Kahit konti-konting allowance, pwede kitang bigyan. Basta nasa loob na si nanay. Habang titignan natin kung ano yung makakabuti sa kanya, kung magiging okay ba siya doon o hindi. Pero hanggat nandyan siya sa labas at nagagamit siya sa panlilimos, may nagbibigay, hindi mo na ako tutulong kasi nga meron naman eh, di ba? May nagbibigay naman. Kasi syempre hindi naman natin pinupulot lang yung pera. So, wag mo ikakatampo yun. Basta panghawakan mo yung sinabi ko na pag pumayag ka sa DSWD si nanay, yun, tutulungan kita. Tulungan, kahit allowance. Marami kaming tutulong sa'yo na nabaguhin yung buhay mo. No? Siya, paano ba yan? Pag pasyal-pasyal ka lang dito. Pag meron si Kuya Buddy, alam mo naman ako pag meron, di ba? Hindi ako nagdadalawang isip. Pero ayoko ding i-tolerate o ayoko ring tuwing pupunta ka, di ba, meron. Tinanong kita kanina kung meron ka pagkain, sabi meron pa naman onti. Kaya basta pag wala, di ba? Kung ano yung meron ako, paghatian natin. No? O, siya, ingat, baka may sasabihin ka pa. Wala nang bang wheelchair eh. Wheelchair talaga. Wheelchair lang nga talaga kasi hindi na andar. Oh, yun na lang, yung sa mga junk shop, bike talaga. O bike ang Yung gulong ng bike. Na? Gulong ng bike ang pinaka the best talaga. Kaya pasadya, no? Pasadya mo. Yung iba nga malalaki ang gulong. Yung 3 yung gulong, no? Oo. Meron sa unahan. Problema, hindi na makakababa si nanay doon. Ay di. Doon na talaga siya. Makapala yung gulong sa dito. Sa likod, gilid. Makapal. Oo. Nakita Talaga? namin yun. Improvise talaga yan. Pinasagyata nila yun. Oo, pasadya. Kaya matagal masira. Kakabakal na yung upuan. Oo. Masaya mo, basta dasal lang. Kung ano man mangyayari yan, basta para sa inyo, no? Okay, ingat. Ingat. Pasal-pasal ka lang, ha? Oo.